Isahan na po natin sa pag-aaral ng mga researchers from the Philippine Institute for Development Studies. They acknowledge na nagkaroon naman ng modest improvements, no, sa ating health outcomes. But eto pa rin tayo, ang PhilHealth kasi ang sinasagot, limited lamang to 40% ng total hospital costs. Kaya out of pocket ng PhilHealth member, nasa 60 to 70% pa rin. At yan po yung malungkot na realidad eh. And this is something that the average Filipino can ill afford, Senator. Well, talagang marami pa tayong challenges. Oh. Yes, kasi ang Universal Healthcare Law is really an ambitious piece of, it's a landmark legislation, pero it's an ambitious program na kung saan ang lahat ng Pilipino ay gusto natin makover ng National Health Insurance o PhilHealth. Pero sa tingin ko yung kailangan siguro ma-update lang na ang pagkakaalam ko from 70% na dating out-of-pocket expense, ngayon bumaba na po yan ng halos 50 or 60%. Medyo may improvement naman na. No? At lahat ng Pilipino ay halos lahat nakakuna. And ang maganda rito, Ali and Pat Pete, yung hindi lang alam ng iba, yung mga packages po ng PhilHealth ay nag-upgrade na rin. Halimbawa po ay kung breast cancer ay makakakuha kayo ng 150 to 200,000. Yung severe pneumonia, as high as 300,000. Kung ma-open heart surgery, ba-bypass kayo, ay makakuha kayo ng 500,000. At kidney transplant hanggang 600,000 because of the Universal Healthcare Law. So ito yung mga bagay na na-improve na po natin. And yung dialysis po, dati po ay nasa 90 treatments per year lang. But because of the UHC, ngayon po ay nasa 120, hanggang ngayon po 140 na nga po per year. So kaya lang marami pa talagang challenges ito. It's a work in progress actually. It's a 10-year program. So nasa 4th year na tayo. So we're hoping in the next 6 years talagang doon natin makakamit yung tunay na talagang genuine universal healthcare. Marami pa tayo kailangan gawin at marami pang hamon, pero ano naman tayo, may mga improvement. And siguro dagdag ko na rin po, no, doon po sa health facilities enhancement o improvement, yung specialty centers ay kasama rin po rito. No? We will have a lung, kidney, heart center in selected areas in the country para hindi na kinakailangan pupunta pa rito sa Metro Manila. So Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol, magkakaroon na po ng mga specialty centers. So that's all under Universal Healthcare Law. And they are all works in progress, Ali and Pat. Senator JV, kasi kanina, naging guest po namin si Congressman Romuan Romulo at pinag-usapan namin naman yung education, yung mga issues na kinakaharap po ng education sector. At ang education po gets the lion's share, ika nga. Ang health, I'm wondering, in terms of priority, ano po ang estado po ng kalusugan sa budget po ng Senado at saka ng Kamara de Representantes? Kasi dito po sinabi niyo po na yun na nga, no, talagang funding ang problema. Ngayon, in a perfect world, how much are we talking about dito? Kasi nagtaas rin po, no, ng contribution na starting next year, 5% na po ang kailangan po i-contribute ng mga PhilHealth members. So when we reach 5%, ideally, will that already be able to answer itong mga problema natin pagdating sa kalusugan? Well, actually, talagang naghahanap pa rin tayo, no? Aside from the syntaxes and other sources, yung PAGCOR, PCSO revenues, yan po ay mapupunta sa Universal Healthcare Fund. We're still looking at other or possible sources of revenues, no? Para po sa PhilHealth, para po makover lahat. And incidentally, Patty and Ali, gusto ko lang din siguro liwanagin, no? Yung pong magpagtaas po ng premiums ang PhilHealth, ay yan po i-adjust po natin. Hopefully maipasa na itong amendment to the Universal Healthcare Law. Isa sa mga rason bakit po talagang gusto ko rin makabalik nitong 2022 ay we have to adjust para po nanggaling tayo sa pandemya, lalo na OFWs natin, mga employees, ay i-adjust po natin yan. No? Ibababa natin ng konti para naman maka-adapt sa situation, para makabawi muna tayo. No? Kagagaling lang natin sa pandemya. So, yan po yung amendments to the UHC. Hopefully, maipasa po natin next year para mas maging magaan. But there will be other sources of revenues that we are looking at. And I think kaya naman po ng PhilHealth sa ngayon. Pero
as I said, marami pa tayong problema, marami pa tayong birth pains, marami pa tayong mga challenges that we really have to surmount. Oo. Yes. Kaya nga nalulungkot ako, singit ko na Patby at Ali, no? Itong napakaagang bangayan sa politika, Correct. hindi makakatulong. Ang dami ho natin kailangang ayusin sa ating bansa, no? Infrastructure, yung energy, healthcare, education. Kaya nga ako nagko-call ako ng ceasefire, no? Na sa political bickerings kasi ang hirap talagang umusad Oo. kung merong ganitong mga hidwaan, no? Hindi po makakatulong. Oh. Just to clarify, Senator JV, so you're saying yung contribution natin next year na 5%, so ipaglalaban ninyo na ibabaan pa yun. So baka po mababaan po yung 5% or just to clarify, so yun nga po yung sinasabi po ninyo. Yes, we will just have an adjustment, Patby, no? Yung kumbaga siguro by 2 or 3 years, no? Ibabalik natin sa old level. 3%? And then we slowly, so we slowly increase again because of the pandemic. We have to adapt to the situation kasi marami sa atin, ano pa lang, no? Babawi pa lang ngayon because of the effect of the pandemic. So kailangan naman natin mag-adapt para mabigyan naman natin ang ating mga kababayan pagkakataon na sila po ay makabawi muna sa kanilang hanap buhay o sa kanilang employment. Like for the OFWs, for example, mag-a-adjust na rin po tayo, no? We will consider na talagang sila po yung ating mga bagong bayani. Na i-base na po natin sa lowest base, no? Para naman hindi sila masyadong mahirapan sa contribution sila. And they will also benefit kasi maraming nag-question, nandito ka sa ibang bansa, hindi namin mapapakinabangan. Hindi po, kasi po yung inyong kamag-anak na naiwan dito ay covered na po na para hindi na maubos yung inyong naipon at pinaghirapan dyan. Ang gobyerno po, through the universal healthcare, ang sasagot sa pamilya nyo sa kaling sila po ay magkakasakit.